Sabi nila, kailangan nating dumaan sa mga pagsubok ng buhay para mas ganap na maging matatag sa anumang hamon ng buhay. At kailangan nating matuto mula sa isang pagkakamali para hindi na maulit pa yun. Ating tunghayan ang isang kwento ng buhay at karanasan. Itago na lang natin siya sa pangalang Ever. Isang tipikal na may bahay. Isang 30 anyos na batang ginang na asawa ni Edgar. Bagamat mahigit 4 na taong kasal na si Ever at Edgar, ay hindi pa rin sila nabiyayaan ng anak. Kaya naman buong oras na inaasikaso ni Ever si Edgar dahil sa wala naman itong iba pang pagkakaabalahan bukod sa pagiging isang full-time housewife. Napagkasunduan nilang mag-asawa na wag nang magtrabaho si Ever dahil sa kailangan nito ng lubos na pahinga para magka-baby sila. Bukod pa rito, ay sapat naman ang kinikita ni Edgar dahil isa itong engineer na nagtatrabaho sa isang sikat na construction firm dito sa Central Luzon. Hindi naman nagsisisi si Ever dahil sa mas marami siyang pwedeng gawin sa bahay habang hinihintay ang pag-uwi ng asawang si Edgar. Dahil nga sa wala pang baby, ay nanatiling balingkinitan ang katawan ng maladalagang ginang. Slim at sexy si Ever. Maliit na babae na ang height ay halos 4'9" lamang. Tama lamang ang kapayatan nito sa kanyang height, kaya naman halos mapagkakamalan mo siyang college student. Malakas din ang apil nito. Katunayan ay hindi maiwasan ni Ever na mapansin ang paglingon ng ilang kalalakihan sa tuwing dadaan siya sa harap ng mga ito. At madalas ay napagkakamalang dalaga pa lamang dahil sa itsura nga nito. Han, luto ka naman ng pulutan oh. Diyan kasi kami mag-iinom sa bahay ng mga kasama ko. Text ni Edgar kay Ever isang hapon. Mabuti at maagang nakapamalengke ng araw na iyon si Ever. Kaya naman hindi na siya nag-alala ng gusto sa mga lulutuin niya. Okay Han, lulutuin ko yung paborito mong pulutan. Sagot naman ng magandang ginang sa kanyang mister na nasa opisina pa. The best ka talaga Han, I love you. Reply agad ni Edgar sa kanya. Matapos niyang sagutin ang huling text na iyon, ay agad na nagsimula sa paghahanda si Ever. Lumabas muna siya para umorder ng mga alak na iinumin ng kanilang mga bisita. Beer naman ang tipikal na request nila, kaya naman iyon agad ang kanyang naisip. Bumili rin siya ng flavored na light beer para naman kung sakaling yayain siya, ay mayroon siyang makukuha na hindi kasing tapang ng iinumin nila. After ng pag-order niya, ay nagsimula na siyang magluto. 4:30 PM na. Halos nang matapos lahat ni Ever ang kanyang lutuin. Nilagay na rin naman niya ang mga alak na in-order niya kanina sa ref. Kaya wala naman na siyang dapat gawin kundi ang maligo. Dahil sa pawisan na rin siya sa mga aktibidad na ginawa niya sa maghapon. Idagdag pa rito ang pagluluto at paghahanda ng alak na iinumin ng kanyang mister na si Edgar at mga kasama nito. Pagkatapos mag-shower ni Ever, ay nagsuot siya ng puting santo na hapit sa kanyang slim na katawan na tinernuhan niya ng kulay dilaw na short na hapit din sa kanyang mga bilugan at kayumangging mga hita. Ilang saglit pa ay narinig na niya ang pagbukas ng kanilang gate. Dumating na ang kanyang asawang si Edgar mula sa trabaho, kasama ang 4 nitong kaibigan. Bago pa man umakyat ng balkonahe ang 5, ay agad silang sinalubong ni Ever. Mga pre, misis ko nga pala, si Ever. Pakilala ni Edgar sa kanyang magandang asawa, sabay halik. Ito nga pala ang mga kasama ko sa construction firm Han, si Mark, engineer at anak rin ang may-ari ng kumpanya namin. Si Jose at Luis na parehong foreman at si Marvin, ang aming architect. Mabilis lang napakilala ni Edgar sa 4 nitong kasama.
Ang swerte mo naman pare, at ang ganda ng misis mo. Agarang sambit ni Mark. Naku, hindi naman. Halos mag-blush si Ever sa tinuran ni Mark. Hoy, kayo ha? Ang dami niyong bobolahin yung misis ko pa. Nakuhan, huwag kang maniniwala dyan sa mga yan. At pare-parehong babaero yung mga yan. Sabay tawa ni Edgar. Napatawa na rin ang apat dahil sa totoo lang ay hindi naman nila pwedeng itanggi iyon. Lalong-lalo na si Mark na talaga namang saksakan ng babaero. Palibasa ay mistiso si Mark at talaga namang gwapo ay hindi naman maiiwasang mahulog agad ang sino mang babaeng magiging kursunada ng binata. Siya ang mistisong version ni Richard Gomez at may taas ito na halos 6 feet at matikas ang katawan. Hindi maikakaila ni Ever na medyo humanga siya sa itsura ni Mark dahil sa gwapo ito at may posturang maginoo. Si Jose naman at si Luis hindi naman ganoon kagapuhan. Pero talaga namang bumawi sa katawan dahil hindi rin naman nalalayo ang mga katawan nila sa body build ni Mark. Dahil nga sa foreman ang dalawa, ay batak na batak ang mga ito sa trabaho. Si Jose ay nasa 5'7" ang tangkad. Samantalang si Luis ay halos kasing tangkad lang ni Mark. Moreno ang kutis ng kanilang mga balat. Pero hindi mo rin naman masasabing nagpapabaya ang dalawa dahil sa maayos din ang mga tukong tignan. Si Marvin naman, dahil sa architect nga, ay halos medyo slim lang ng kaunti sa tatlo. Medyo chinito ang mata at nalalapit sa wangis ni Luis Manzano. Ang tangkad niya ay nasa 5'6" lamang at siya ang pinakamaliit sa apat. Agad na pinatuloy ni Ever ang apat na bisita sa sala at pinaupo sa may sofa. Malawak naman ang sala dahil nga sa nakapag-ayos na siya kanina bago pa man sila dumating. Magkakatabing umupo sa sofa sina Mark, Luis at Jose. Samantalang si Marvin ay nasa isang sofa na pang-isahan. Inilaan nila ang isa pang pwesto para kay Edgar. Iniwan naman muna ni Edgar ang mga kasama at dumiretso na to sa kwarto sa ikalawang palapag ng bahay para magbihis. Si Ever na ang nag-asikaso sa apat. Agad siyang tumungo ng kusina, nakatabi lamang ng sala. Hindi naman iyon masyadong malayo dahil sa isang personalized wooden cabinet na may nakakamanghang disenyo ang naghihiwalay sa dalawang bahagi ng unang palapag ng bahay ng mag-asawa. Kinuha agad niya ang mga alak sa loob ng ref. Tig-3 bote ng malamig na beer ang binitbit ng kanyang mga kamay. Inilapag ni Ever ang malalamig na beer sa center table sa salas. Dahil sa may kababaan ang mesang yun at may hawak siya, ay hindi niya napansin ang pagbaba ng neckline ng damit nito. Halos manlaki ang mga mata ng apat na bisita sa hindi sinasadyang matanaw mula sa misis ng kanilang katrabaho. Pasimpleng nagkatinginan sina Mark at Jose. May kung anong ngiti ang tila may ibang kahulugan ang ginawad nila sa isa't isa. May kung anong idea tuloy na naglalaro sa isip nila patungkol sa magandang misis ni Edgar. Pasimpleng hinabol ang tingin ni Mark si Ever na pabalik na ng kusina para kuhanin naman ang mga pulutang niluto kanina. Hindi nakaligtas sa atensyon ni Mark ang makurabang balakang ng ginang. Pasimple rin niyang pinagmasdan ang lahat kay Ever. Walang kaalam-alam si Ever na kasalukuyang nasa kusina ngayon. Agad siyang sumandok ng adobong paa ng manok at minuto. Agad niya itong inihatid sa center table. Sa muling paglapag ng ginang ng mga pagkain, ay hindi naman nabigo ang tatlo na muling pagmasdan ang misis ng katrabaho. Subalit masisisi mo ba si Ever na parehong may hawak ang mga kamay habang inilalapag ang bitbit sa center table? Kung hindi nito maitaas at maayos ang damit
gaya ng ginagawa ng mga babae. Napailing na lamang si Marvin sa kalokohan ng tatlo niyang kasama, kasabay ang isang matipid na ngiti. Naputol lamang ang lahat ng yun nang bumaba na si Edgar mula sa ikalawang palapag ng bahay. Nakapang basketball short na ito at sando. Naupo agad si Edgar sa bakanting upuan. Han, pahinga ka na muna o kung may gagawin ka pwede mo nang balikan. Ako nang bahala sa kanila. Malambing na tugon ni Edgar sa misis nitong si Ever, na inilalapag ang dalawa pang pagkain na iniluto niya kanina. Okay Han, o paano? Iwan ko na muna kayo ha? Kayo nang bahala sa mister ko. Tugon naman niya sa mga bisita nito. Nagsimula na ang masayang inuman session ng 5, habang si Ever naman ay umakyat na sa kwarto para manood ng TV. Pagdating ng silid, ay binuksan ng ginang ang kanilang 42 inches na LED TV na nakamount sa may dingding ng kanilang kwarto. Balita ang agad niyang pinanood. Mula sa kanyang kinaroroonan ay naririnig niya ang tawanan at kwentuhan ng 5, tanda na nag-e-enjoy ang mga to sa kanilang inuman. Lumipas ang ilang sandali. Nakaramdam ng antok si Ever at napapikit na rin ang kanyang mga mata. Halos hindi na niya natapos ang pinapanood nang makaidlip siya. 9:30 p.m. nang magising si Ever. Halos wala na rin siyang marinig na tawanan or kwentuhan sa baba ng sala. Agad siyang tumayo at inayos ang sarili. Bumaba siya para i-check ang asawang si Edgar at ang mga kainuman nito. Nakita niya ang tulog na si Edgar. Sa kinauupuan nito, tanda ng sobrang kalasingan. Sorry Ever ha? Napasobra yata ang bigay namin kay Edgar, kaya bagsak na. Hingi ng pasensya ni Mark sa may bahay ni Edgar habang nakatawa. Naku, medyo mahina lang kasi yan sa inuman eh. Madalas nga nauuna pa yung bumibigay kapag dalawa kami ang nagiinuman. Sagot naman ni Ever sa kanya. Oh, malakas ka din palang uminom kung ganun. Agad namang segunda ni Mark sa ginang. Tara, shot tayo Ever. Yaya nito sa kanya na tumayo at hinatak ang braso ni Ever paupo sa sofa. Otomatikong umusog naman sila Luis at Jose para bigyan ng espasyo ang makakainuman. Hindi naman na nakatanggi pa si Ever dahil sa ramdam na rin niya ang kakulitan ng kausap na si Mark. Kaya naman pinagbigyan niya na lamang ang paanyaya nito. Umupo ang ginang sa pagitan ni Mark at Jose. Ayan, may bago na tayong kainuman mga buddy. Masayang sigaw ni Luis habang nakatingin kay Ever. Inabutan agad ng malamig na beer ni Jose si Ever. Cheers! Sabay-sabay na sigaw ng 4 para kay Ever. Wala nang nagawa si Ever. Pinaunlakan na lamang niya to dahil sa ayaw naman niyang mapahiya sa anak ng boss ng kanyang mister. Kaya naman lumagok na rin siya ng beer, kisabay ng paglagok ng 4. Alam mo ba, Miss Ever, na napakasarap ng mga luto mo? Ngayon lang ako nakatiim ng ganito kasarap na pulutan sa buong buhay ko. Ang galing mo palang magluto, Miss Ever. Pambobola ni Mark sa kanya. Nako, hindi naman. At saka Ever na lang ang itawag ninyo sa akin. Okay lang naman yun at masaya din ako dahil sa nagustuhan ninyo ang mga inihain ko. Pagpapakumbaba naman ni Ever sa komplemento ni Mark. Hindi na rin namamalay ni Ever ang lumilipas na oras dahil sa inuman. At hindi na rin niya namamalayan na nakaka-4 na bote na rin siya ng beer. Medyo nahihilo na ang paningin niya tanda ng tama ng alak. Walang humpay ang kwentuhan ng magkakaibigan at madali namang nasasakyan ni Ever ang daloy ng usapan. Panay papuri rin ang inaabot nito sa mga kainuman. Sa paglipas ng mga sandali, ay bumagsak na rin si Marvin sa kinauupuan nito. Ang tibay mo naman, Mark. Sambit ni Ever sa kainumang si Mark na sinabayan pa ng isang sinok. Hindi naman Ever. Minsan lang kasi kami magkakasama-sama ng ganito eh. Bukod pa roon, ngayon lang din naman namin na-enjoy ang inuman.
dahil sa walang katulad na pagkain na inihain mo. Muli na namang paghanga ni Mark kay Ever. Pero alam mo Ever, sa tingin ko, parang mas panalo ka pa kaysa sa mga luto mo eh. Pabiro ngunit may ibig sabihin na banat ni Mark. Natigilan si Ever dahil napansin niya na may ibang patutunguhan ng usapang yon. Ganun ba? Naku Mark ha, yung pagiging bolero mo wag mong gawin sa akin. Sabay na lamang niya sa binitawang salita ng binata. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay parang natuwa si Ever sa narinig. Hindi dahil sa lasing siya, kundi dahil ang salitang yun ay galing sa isang gwapong binata. Kaya ang feeling niya ay talagang maganda siya. O bakit hindi Ever? Maganda ka naman, sexy pa. Gatong naman ni Jose sa usapan. Alam mo Ever, kung magkakaroon ako ng asawa, gusto ko kagaya mo. Bukod sa maganda, magaling din magluto at makisama. Sagot naman ni Luis na medyo lasing na rin. Sa dami ng nainom ng tatlo ang kausap, ay parang normal na lang siguro ang ganitong klase ng usapan. Pero iba na rin talaga ang kutob ni Ever ng mga sandaling yun. Dahil sa nahuhuli niya ang pasimpleng haplos sa kanya ng mga katabi. Minsan nga nagtataka ako kay paring Edgar kung bakit hindi pa kayo magka-baby. Kung ikaw ang misis ko, malamang gabi-gabi akong uuwi ng maaga para sa'yo. Panibagong pambobola ni Mark sa kanya. Ay sus, tigil-tigilan ninyo ako ha, may asawa na ako. Putol ni Ever sa kanya. Kahit naman may asawa ka na, hindi pa rin halata Ever, kasi para kang dalaga sa itsura mo. Banat naman ni Jose. Tama na nga yan. Lasing na kayo hindi na ako natutuwa sa inyo. Medyo sumimangot na si Ever sa takbo ng usapan. Naku, Ever, wala naman kaming ibig sabihin doon na. Totoong biro lang yun. Huwag kang magalit. Inom na lang tayo. Pagsuyo ni Mark kay Ever nang mapansing na o-offend na ito. Sabay abot sa kanya ng isa pang bote ng beer. Tumigil muna ang tatlo sa kanilang mga sinasabi. Pero ang mga pasimple ay nandoon pa rin. Ang akala nila ay hindi napapansin yun ni Ever. Pero ang hindi nila alam ay kanina pa sila hinahayaan ng ginang. Sa isang banda, maswerte si Ever dahil sa hindi niya akalaing may dating pa rin ang isang babae na gaya niya kay Mark kahit may asawa na siya. May kung ano tuloy idea ang bumubulabog sa isipan niya. Paano kung silang tatlo pala ay may ibang motibo sa kanya? Lumakas ang tibok ng puso ni Ever sa naisip. Ang init naman. Nasambit ni Ever sa mga kainuman, sabay ginawang pamaypay ang kanyang palad na tinapat niya sa kanyang pawisang leeg. Oo nga Ever, pansin din namin. Pagsang-ayon ni Mark sa tinura ni Ever. Nagulat si Ever dahil nagkalas ng polo at t-shirt si Mark sa harap niya. Okay lang ba Ever? Nahuling paalam ni Mark dahil sa nakalas na ang pangtaas niya bago pa man niya sabihin to. Bumungad kay Ever ang matipunong itsura ni Mark. Parang postura ni Derek Ramsey ang dating nito, lalo na ang abs na lalong nagpagwapo sa binata. Di kami rin pwedeng magtanggal ng t-shirt. Sabay tayo nila Jose at Luis. Gaya ni Mark ay talagang batak sa trabaho o gym ang dalawa. Halos mapawaw si Ever dahil sa hindi inaasahang sandaling yun. Napainom tuloy siya bigla ng alak. Sa puntong yun, may idea na siya kung anong hinihiling ng mga kasamahan sa kanya. Alam niya ang mali ito. Pero ang hindi niya maintindihan ay kung bakit sa kabila ng kamaliang to ay hindi niya magawang tumanggi o lumayo. May kung anong bahagi ng kanyang isipan ang nanggugulo sa kanya at unti-unting hinahayaan ng ginang na mahulog siya ng tuluyan sa bangin ng kasalanan. Teka ha, magsi-CR lang muna ako. Sabay tayo ni Ever at agad na dumiretso sa banyo malapit sa kusina. Gusto niyang tumakas sa tukso na lumalapit sa kanya at ito ang naiisip niyang paraan. Tiningnan pa niya ang asawa, subalit tulog na tulog to gawa ng kalasingan
Ganun din ang isa pang kasama nila na alam niyang mapait ay wala na ring ulirat. Hindi pwede to. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Pagsusumigaw ng katinuan ni Ever. Sa totoo lang, kanina pa nilalabanan ng ginang ang kahinaan sa mga pambobola pa lang ni Mark. Hindi tama to. Kailangan ko nang ayusin ang nangyayari bago pa mahuli ang lahat. May asawa na ako at mahal ko si Edgar. Muling pagsusumamo ng kanyang katinuan habang nasa CR. Desidido na siyang hindi siya magpadala sa sitwasyon at hindi niya hayaang mabola siya ng 3 kalalakihang kanina pa nagpapahiwatig sa kanya. Hindi siya magpapabulag sa mga nakakaayang itsura nila, lalo na ni Mark. Binuo niya ang kanyang isipan. Huminga siya ng malalim at inayos muli ang sarili. Mabilis ang hakbang na ginawa ni Ever. Gusto na niyang matapos ang kalokohang to. Kaya naman uunahan niya ang 3 ng galit para tigilan na siya. Natigilan si Ever dahil sa tahimik ang 3 na nagkukumpulan habang nakatingin sa cellphone ni Mark. May pinapanood ang mga ito. Napukaw lamang ang kanilang mga atensyon nang makita ni Mark si Ever na nakatayo sa harap nila. Sorry Ever ha. Sabay tago sa cellphone at nag-ayos na rin ng upo ang dalawa nitong kasama. Hindi muna kumibo si Ever dahil kumukuha pa siya ng tiyempo para makapagsalita. Ayaw niyang mapahiya ang kanyang mister sa mga kaibigan nito. Kaya naman gusto pa rin niyang maging maayos ang lahat. Upo ka muna rito Ever. Paanyaya ni Mark sa kanya. Tumayo na si Mark at marahang hinila ang braso ni Ever pabalik sa pwesto nito kanina sa sofa. Galit ka ba Ever? Pansin ni Mark ang ginang dahil sa nakasimangot to. Yung kanina kasi, may pinapanood lang kaming 3. Sabay labas ulit sa cellphone at pinakita to sa kanya. Laking gulat ni Ever dahil sa tema ng pinapanood. Para sa kanya, ang awkward nito lalo't hindi niya asawa ang kasama. Gusto sanang pumalag ni Ever pero dahil sa nakaakbay sa kanya si Mark ay hindi siya makakilos. Nang mapansin ni Mark na hindi na kumikibo si Ever, ay unti-unti na niya itong pinakawalan mula sa mahigpit niyang pagkakaakbay. Sigurado siyang napaamo niya ang magandang misis ng katrabaho. Dahil na rin sa tama ng alak, ay biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang kanina lang galit na misis ay unti-unti nang nakampante hanggang sa namalay na lang niya ang isang haplos sa kanyang bewang. Napalingon si Ever sa katabi at isang matamis na ngiti ang iginawa ni Mark sa kanya. Huwag ninyo sanang sasabihin sa asawa ko ang bagay nito ha. Marahang bigkas ni Ever sa 3. Hindi siya makapaniwala na nasabi niya to. Nalilito ang isipan niya pero dahil sa tama ng alak at sa mga pahiwatig sa kanya ng 3 ay tila nawala na siya sa katinuan. Pagkabanggit pa lamang ni Ever noon, ay agad lumapit sa kanya ang 3 katrabaho ng kanyang mister. Huwag dito, baka magising ang asawa ko. Pakiusap ni Ever sa 3 tila excited na ng mga oras na yon. Sa puntong yun, umakyat ang 3 sa kwarto ng mag-asawa, bit-bit ang may bahay ni Edgar. Inilak ni Mark ang pinto. Pagdating nila doon, ay agad pinalibutan nila si Ever. Napapikit na lang ang ginang at hinayaan na lang sila sa kung ano man ang naisin nila. Hanggang namalayan na lang niya ang sarili na nakahiga sa may kama nilang mag-asawa. Ang mga suot ay nagkalat sa sahig. Halos mabaliw ang mga katrabaho ng mister sa kanyang iniingatang dangal at tinatagong ganda na para lang sana sa asawa niya. Ngunit kahit anong pagpapakatibay niya ay natalo pa rin siya ng kahinaan. Lalo't siya rin ay halos maluha sa di mapapantayang saya na noon niya lamang nakamit. Halos pumako ang mga kuko ni Ever habang nakayakap ang isa sa kanila. Malinaw sa mga mata niya ang salamin na nakatapat sa kama nilang mag-asawa. Dito nasaksihan niya
kung paano siya naging maduming babae na walang sawang inalipin ng 3 lalaki. Gusto man niyang maawa sa sarili ay di niya magawa dahil siya man ay nakinabang din. Napapikit na lang siya at bahagyang napangiti nang may kasamang konsensya sa asawa. "Patawad, Han," bulong niya sa kanyang isipan. Makalipas ang 2 oras, hingal ang 4 na bumagsak. Ilang minuto rin silang nagpahinga at pagkatapos ay agad na nagbihis at nag-ayos. Nang okay na ang 4, ay agad silang bumaba ng sala at inabutan pa ring tulog ang mister ni Ever na si Edgar at ang kasama nila na si Marvin. Agad namang niligpit ng 4 ang mga bote ng beer, mga plato at kubyertos na ginamit nila at inayos na rin ang sala. Nag-usap pa ang 4 tungkol sa nangyari at nakiusap si Ever na huwag sanang makakarating kahit na kanino ang lahat ng yun. Binigyan naman siya ng kasiguraduhan ng 3, lalong-lalo na ni Mark na pinaka-boss nilang lahat. Pasimpleng kinuha ni Mark ang number ni Ever. Pasado alas 12:37 ng madaling araw nang ginising nila ang dalawa. Sa sobrang kalasingan ni Edgar ay hindi na nito nagawa pang gumising kaya naman si Ever na lamang ang naghatid sa kanilang mga bisita. Nang makauwi silang lahat, ay napatitig si Ever sa tulog pa ring mister. Paulit-ulit itong humihingi ng tawad ng pabulong. Sinubukang mangako ni Ever sa asawa na sa susunod ay magpapakatibay na ito para hindi na maulit pa ang lahat. Bago matulog ay nakatanggap ng mensahe mula kay Mark si Ever. "Salamat nga pala sa masayang gabi, Ever. Hindi namin yun makakalimutan." Napangiti man, ay agad binura ni Ever ang message kasabay ng pag-block sa number ni Mark. Sa ngayon, ay pilit kinakalimutan ni Ever ang lahat para sa ikabubuti ng kanilang pagsasama ni Edgar. Hanggang dito na lamang po ang ating istorya at salamat.